para sa mga corrupt na mga politician, sa mga government officials dyan na mga kurakot, hindi kami naniniwala na hindi kayo nagbabasa ng mga comments sa mga social media or hindi kayo nanonood mga mga platform dyan, or sabihin na lang natin na hindi na talaga kayo nahihiya, manhid na kayo eh. Alam naman namin na in the end of the day, hindi kayo mapaparusahan eh. Alam na yan eh. Alam na yan ng mga tao eh. Naalala nyo ba yung si Kuya, yung nagnakaw ng isang sakong bigas? Saka yung si Nanay na nagnakaw ng gatas? Saka yung tatay na mangga lang ang ninakaw, di ba? Pag nalaman nila na mahirap ka, matik yan. Matik yan. Aarestuhin ka kaagad. Bakit? Hindi mo may pagtatanggol yung sarili mo eh. Kasi nga mahirap ka eh. Wala nang proseso, wala nang due process na yan. Automatic, instant, karga ka kaagad. Wala kang pambayad, pang piyansa. At ito pa guys kapag naghahanap buhay ka naman sa mga bangketa or vendors ka, pag lumabag ka naman sa batas, matik kakargarahin na yung mga benta mo. Bakit na naman? Kasi mahirap ka eh. At dyan sila talaga nakatuon. Kaya nila ginagawa yan sa mga vendors kasi alam nila na hindi ka nagbabayad ng buwis, di ba? At ngayon, issue ngayon sa flood control na halukay na, di ba? Nagnakaw, hindi lang milyon bilyon ang pinag-uusapan dito, bilyon. Nandyan pa rin, Nakahiga sa mga kwarto nila, naka-aircon. Kapag nagugutom yung mga ganyan, magbubukas lang ng ref nila na kumpleto lahat ng pagkain. Tapos tayo dito, kiyaw-kiyaw lang ng kiyaw-kiyaw sa social media. Walang nangyayari. Yung isa nga hindi tayo makapaniwala eh. Yung isa, hindi ko alam kung sino tumulong nun eh. Nakalabas ng bansa, di ba? Mainit na kasi yung pangalan niya eh. Ang tanong dyan, sinong tumulong sa kanya? Di ba? Hindi na lang ako mag-mention ng pangalan kasi mahirap na, di ba? Kaya pala tuwing eleksyon, atat na atat silang manalo. Gagawin talaga nila lahat, gagastos sila. Pupunta sila sa ibang mga lugar. Atat na atat silang makuha yung posisyon na yan. So alam naman natin na manhid na yung mga yan, So kaya nga yung mga anak na lang yung mga anak na lang ang titirahin natin. So kumbaga normalize natin, yung mga ganyang gawain na sila yung titirahin natin kasi masisira ang mental health ng mga kurakot ng mga opisyalis na yan kung ang anak nila mismo yung titirahin natin. So please lang wag tayong tumigil, wag tayong mapagod kasi sobra na eh. Punong-puno na talaga ang balde. Di na talaga natin kaya. Sumusobra na talaga sila. Sila na lang lagi ang nasa taas. Piruin mo, ilang dekada na tayo nagtatrabaho, buwis buhay, lalong-lalo na kami mga construction, ilang dekada ng babayad ng buwis, nagpapakaltas ng tax, gagamitin lang nila sa kanilang sariling interes. Isipin nyo kung yung mga tax na yun na kinukuha nila galing sa atin, kung may refundable lang nagamit na natin yun, di ba? Pinabili ko na lang sana yun ng gamit sa eskwela ng anak ko or mga laruan niya, di ba? Or mga gamit sa project niya, di ba? Pambili na sana natin yun ng mga gamit na gusto nating bilhin. Pinangkain na sana natin yun ng pagkain na gusto nating kainin. So ano nangyari? Nandun sa kanila lahat. So kahit magkiyaw-kiyaw tayo magkiyaw-kiyaw sa social media, wala talagang mangyayari. Yung sa atin lang, maramdaman nila ang galit ng mga Pilipino. So I know after this, pagka lumipas na mga buwan, wala na. Kapag malabig na yung issue, wala na. Gagawin na naman nila yan. Alam na natin yan, di ba? Alam na natin yan yung mga galawang ganyan. Expert na tayo sa mga ganyan. Bakit? Kasi mga Pinoy tayo at nandito tayo sa bansang Pilipinas. At hindi ako mahihiyang i-post ito sa social media kasi nga taxpayer ako. At kayo din dapat hindi kayo mahihiyang i-share ito kasi alam ko taxpayer din kayo.